Paano ba? Paano harapin ang mga pagsubok sa buhay? 8 tips. Shoutout to JS Gaming 0909, Barkada Media Events, Pian June Mortega. Kung gusto niyo rin ng shoutout or ng topic requests, please like, share, subscribe, and leave a comment down below. Let's start the video. Tip number 1. Isulat ang mga nasa isipan mo palagi. Magandang ehersisyo sa isipan mo at sa kalooban mo ang itala sa isang notebook kung ano-ano nga ba ang mga nanggugulo sa isipan mo. Ano yung mga pinoproblema mo? Kasi minsan, habang tumatagal na nasa utak mo lang siya, mas magulo at mas maingay yung isip mo. Kapag nakita mo sa papel ang mga bagay na pinoproblema mo, minsan ay doon mo na siya ma-organize. Kung ano ba ang priority mo, ano yung hindi naman ganun ka-importante, ano yung dapat problemahin at bigyan ng pansin, at kung ano yung una mong uunahing solusyonan. Sa kalaunan, makikita mo ang pagkakaiba kung paano ka mag-isip noon kumpara sa ngayon. Kumbaga, nung sinasarili mo lang, nung nasa utak mo lang siya, nung hindi mo siya sinusulat, minsan parang ang laki-laki ng problema. Pero kapag sinulat mo na siya, kaya mo na siyang pagplanuhan kung ano ang uunahin at ano ang priority. Marahil may paniniwala kang iba at nag-iba at na-realize mo na mas makakabuti sa iyo na mag-journal, isulat sa papel at isaayos ang nasa isipan. Tip number 1, isulat ang mga pinoproblema mo. Tip number 2, mag-isip ng pagkakalibangan. Ang mga gawian na nakakalibang ay nakakatulong upang makapagpahinga ang ating mga isipan sa mga bagay na gumugulo sa atin, lalo na kung mga negatibo at stressful na ito. Makakatulong kung hahanap ka rin ng makakasama upang gawin ang mga hobby mo. Sa ganitong paraan, makakapagkwentuhan kayo tungkol sa mga bagay na pareho ninyong kinagigiliwan. Mawawala yung utak mo dun sa problemang hindi mo ma-solve. Minsan, kapag nag-relax ka, nagkaroon ka ng konting perspective, doon mo nga maiisip kung ano ang posible mong maging solusyon. Mas mainam kung ang iyong hobby ay malayo sa kung ano ang madalas mong gawin. Makapagbibigay ito ng mabuting hamon upang makagawa ka ng bagay na ikaaangat ng iyong pakiramdam. Minsan kasi kung sobra tayong nakatutok doon sa problema, nai-stress lang tayo ng nai-stress, mas lalo tayong hindi makakakilos. Kaya pagpahingahin nyo muna yung utak ninyo, maggawa muna kayo ng something na makakapagparelax sa inyo. At nang sa gayon, no, kapag nakatulog na kayo ng mahimbing or nawala na ng konti ang stress, doon nyo na isipin uli kung ano na ang susunod yung mga hakbang. Tip number 2, maglibang. Tip number 3, matutong mag-meditate. Ayon sa mga eksperto, ang pagme-meditate ay nakakatulong na kumalma ang iyong isipan upang makapagbigay ito ng mapayapa at positibong tingin sa buhay at sa iyong sarili. Ang ganitong gawain ay tutulong upang luminaw ang iyong kaisipan dahil nagkaraan ito ng espasyo at bibigyan mo ng focus ang mga importanteng bagay sa buhay, lalo na kung ito ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Isama mo ito sa mga listahan ng gawain na maaalagaan mo ang iyong sariling mental health. Ang kalusugan kasi hindi lamang pangkatawan, ito rin ay para sa isip natin. Ang malusog na mental health ay makapagdudulot ng positibong pananaw sa buhay. Alam niyo, nung una rin, nag-try akong mag-meditate, hindi ko siya masyado maintindihan. Feeling ko aksaya sa oras. Pero may dahilan kung bakit halos lahat ng psychologist at psychiatrist, kapag meron kang pinagdadaanan sa buhay, ay tuturuan at sasabihan ka rin na mag-meditate. Kasi dito, mapapanood at mapapakinggan mo yung gulo sa isip mo at madedetach mo yung sarili mo sa thoughts mo. Kasi minsan, yung ingay sa utak natin, akala natin, yun na yung mundo natin, na yung naririnig natin sa utak natin, yun na yung totoo. Pero ang katotohanan, hindi ikaw ang nasa isipan mo. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, malalagpasan mo rin yan at matututunan mo yan kapag ikaw ay sumubok mag-meditate. Tip number 4, humanap ng pagkakatiwalaang tao.
Palibutan mo ang sarili mo ng mga taong positibo at nagmamahal at may concern para sa'yo. Ang mga gantong tao ang makapagbibigay ng patunay na ikaw ay mahalaga at mabuti. Magandang ehersisyo sa isipan ang makapagbahagi ng mga saloobin at problema sa iba. Siguraduhing buo ang tiwala mo sa kanila na ikaw ay kanilang uunawain at hindi huhusgahan. Ang mga taong pinagkakatiwalaan mo ang makapagtatago ng iyong mga sikreto mula sa iba. Makapagbibigay rin sila ng tamang payo sa inyo at gagaan din ang kalooban mo kapag nailabas mo na yung nasa isipan mo. Tip number 4, humanap ng mapagkakatiwalaan. Tip number 5, ugaliing magdasal. Nako, napaka-importante nito. Ano man ang relihiyon mo, ang pagdarasal ang isa sa mga pinaka nakakapagpakalma ng isipan at damdamin ng isang tao. Hanapin ang paraan ng pagdarasal na komportable ka at ikaluluwag ng kalooban mo. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, naiisip natin ang mga kabutihan na nangyayari sa atin at naiisip natin ang ating mga biyaya. Nagkakaroon din tayo ng pag-asa. Ugaliin na magdasal araw-araw sa oras at lugar na tahimik at walang gugulo sa'yo. Maganda na ang iyong pagdarasal ay sinasabi mo na parang ikaw ay nakikipag-usap sa pinakamatalik mong kaibigan. Ako ang suwestiyon ko sa inyo, yung pagdarasal ninyo tuwing pinanghihinaan kayo ng loob o feeling nyo hindi nyo na kaya, sabihin nyo lang sa Diyos kung sino mang Diyos ang pinaniniwalaan nyo. At sana yung dasal nyo ay hindi lang puro hiling. Kumbaga hindi lang, Lord, sana tulungan mo ko sa pera. Lord, gusto ko na magkatrabaho, tulungan mo ko. Pero sana meron ding pagte-thank you o pagpapasalamat. Posibleng may pinagdadaanan ka ngayon, wala kang trabaho, kulang ang pera mo, pero buhay ka at meron kang kalusugan. Healthy ka pa, no? So, habang humihiling ka kay Lord, wag mong kakalimutan na magpasalamat rin sa Kanya sa mga bagay na meron ka ngayon. And tiyak, gagaan ang pakiramdam mo. Tip number 5, ugaliing magdasal. Tip number 6, ipagdiwang ang inyong mga tagumpay. Ang mga tagumpay, maliit man o malaki, ay patunay na merong positibong pangyayari sa buhay natin. Ano man ito, ugaliin na magdiwang sa kahit anong paraan. Bigyan ng kahit na maliit na gantimpala ang iyong sarili para sa lahat ng tamang trabaho na ginagawa mo. Sa pagkakataon na hindi mo nakamit ang gusto mo o hindi mo nasunod ang inaasahan mo, makabubuti pa rin na bigyan ng sarili mo ng gantimpala at ng, paano ba to, ng konting selebrasyon, ng pat on the back. Yung tipong hindi na lang lagi mong dinadown yung sarili mo, pero alam mo rin kung kailan may ginawa kang tama. Tandaan na ang proseso na pinagdadaanan mo ay pinagpaguran mo. Mas mahalaga ito kaysa sa huling resulta ng pagtatapos. Meron ka mang pinagdadaanan ngayon, no? Nasa gitna ka na. Meron ka na rin mga tagumpay, whether small victories, no? Para magkaroon ka ng lakas na loob para patuloy na lumaban sa buhay, kailangan hindi ka lang nakatuon sa mga problema, kundi pati rin sa mga success mo, maliit man ito. Tip number 7, maghehersisyo at kumain ng tama. Tuwing tayo ay sobrang mag-isip tungkol sa mga bagay o pangyayari, para itong sirang plaka na ulit-ulit tayong inaabala at sinasaktan. Ang kalusugang pangkatawan at pangmental o pang-isipan ang susi upang maiwasan nating gawin ito araw-araw. Bigyan ng oras na planuhin ang mga pagkain na makabubuti sa iyong kalusugan. Piliin ang paraan na magaan para sa iyo at kumonsulta sa doktor o eksperto. Magtabi rin ng oras upang makakilos at mag-ehersisyo. Hindi naman kailangan na mabigat ang gagawing ehersisyo. Ang simpleng paglalakad o floor exercise ay makatutulong na iwasan ang sobrang pag-iisip. Dahil hindi ka masyado makakapag-isip kung ikaw ay busy at pagod. Kung ikaw ay nag-eehersisyo, ang iisipin mo lang ay sana matapos na ang ehersisyong ito. Similarly, no, ang ehersisyo ay nagkukos ng release ng endorphins na siyang nakakapagpaganda ng mood mo at ng pakiramdam mo. Kaya, ugaliing mag-ehersisyo at kumain ng tama. And last tip, simplihan lamang ang inaasahan sa sarili. May kasabihan, ang pinakamatinding kalaban ay ang ating mga sarili.
Ugaliin na bigyan mo rin ng pansin at puri ang mga bagay na nagawa mo para sa iba o pansarili. Alamin kung ano ang iyong kalakasan at kahinaan. Gawin ang mga bagay sa loob lamang ng iyong mga kakayahan upang masanay ka at nakakamit mo ang mga bagay pagkatapos ng mga gawaing pinagpaguran mo. Para lumago ka bilang isang tao, maaari mong gawin ang mga bagay na higit sa iyong kakayahan upang maging simpleng hamon. Maipagmamalaki mo ang iyong sarili kung ito ay iyong magagampanan. Tandaan, gradual mong hamunin ang iyong sarili at huwag bibiglain. Sabi nga nila, minsan kasi kaya tayo nade-depress at nalulungkot at nalulugmok sa buhay ay dahil napakataas ng ekspektasyon natin sa ating mga sarili. Dalian mo lang, 'no? Yung bumangon ka lang bawat araw, lumaban ka sa buhay, pumasok ka sa trabaho, at pagkatapos ay magdasal ka, alagaan mo ang iyong pamilya ay sapat na. Huwag masyado maging hard sa iyong sarili dahil minsan tayo lang ang nagpapahirap sa ating mga buhay. Maraming salamat sa pagnood. For topic requests, shoutout requests, please like this video, share, and subscribe and leave a comment down below. Maraming salamat and see you in future videos.